malinaw po, Mr. Chairman, na naglulukuhan tayo dito. Naglulukuhan tayo dito because the first letter promised us that he will be present after November 1. Kung hindi tayo naglulukuhan dito, natatakot siya na pumunta dito? Mga kabayan, ikinagalit ng mga kongresista ang hindi pagsipot ni dating Pangulong Duterte sa isinagawang Quad Committee hearing kahapon. Ayon kay Congressman Paduano, pinaglululoko lang sila ni dating Pangulong Duterte dahil lang ako itong dadalo sa pagdinig gaya ng ginawa nito sa Senado. Pero kahapon ay nagpadala ng sulat si dating Pangulong Duterte sa pamamagitan ng kanyang abogado at sinasabi dito na hindi ito makakadalo dahil sa iba't ibang dahilan. Partikular ang di umano ay kawalan ng integridad ng 4 House panels at naniniwala siya na nasabi na niya ang lahat ng gusto niyang sabihin sa Senate Blue Ribbon Committee. Sa unang liham na ipinadala ng Council ng former President na si Attorney Delgra noong October 21, sinabi nitong hindi makakadalo si Duterte dahil hindi maganda ang pakiramdam nito. Gayunman, tiniyak nito ang willingness ng kliyente niyang humarap sa Kamara pagkatapos ng November 1, 2024. Subalit sa ikalawang liham nito para sa Quadcom na may petsang November 5, 2024, iginiit na nitong hindi makakadalo sa pagdinig dahil sa iba't ibang dahilan. Ayon naman kay Congressman Adjong, sa una pa lang ay duda na siya na sisipot si dating Pangulong Duterte sa gagawin nilang pagdinig sa kahit anong Quad Committee hearing. But just to be honest, Mr. Chair, I don't think the former president will ever attend the Quad Committee hearing. Okay. I'm sorry to say that. Okay. I really have a strong feeling that he will never attend the Quad Committee. Okay. And since Attorney Delgra is his lawyer, I would wanted to ask him about the content of his letter. Samantala, hindi naman napigilang umiyak nitong si Jimmy Guban, ang dating intelligence ng Bureau of Customs, nang mapanood ang kanyang kaibigan na si Asierto sa pagdinig kahapon. Kung matatandaan, si Guban ang testigo sa Quadcom na nag-uugnay kay Davao Representative Paulo Pulong Duterte at Atty. Manscarpio, asawa ni Vice President Inday Sara Duterte, na nag-uugnay sa Cebu shipment sa pamamagitan ng magnetic lifter noong 2018. Pasalamat po kami sa Diyos dahil pareho kaming buhay. Si Colonel Pardo po namatay. Si Captain Perote. Si Agent Hernan Abarrio, kasama ko sa customs, patay. Dalawa rin ang namatay sa akin. Sa kanya, ilan ang namatay? Dahil po dyan, sa Davao Mafia, and their purpose to save the Queen in order to become the next president. That is how, ganun nila ginawa. Lahat patayan. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Kung ikaw ang tatanungin, dapat pa bang dumalo itong si dating Pangulong Duterte sa mga isasagawa pang Quad Committee hearing dyan po sa Kongreso? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakikomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Magandang gabi, Mayor Carranza. Good evening, sir, Your Honor. Kayo po ba ay may security sa iyong sasakyan? Yes, sir. Meron ka ring driver? I usually travel with my driver and security aid. Security aid. Meron bang mga pagkakataon na may inuutos ka sa iyong security aid o kung wala yung security aid mo, nautusan mo yung driver mo? Whenever we travel, sir, I always ask my aid to... Hindi ko sinasabi kung nagtra-travel kayo. Yes, sir. Ang tinatanong ko, were there instances o merong mga pagkakataon na nauutusan mo yung iyong security aid? At kung wala yung security aid mo, ang nautusan mo yung driver mo? Yes, sir, most of the time, sir. Most of the time. And your driver and security aid would know kung sino po yung nakakasalamuhan nyo ng mga tao? Yes, sir. Yes. Yes, sir. And you're under oath? Yes, sir. Yes, sir. Opo. Now, may I ask Director Gerald Lazo, do you also have a driver and a security aid? Yes, Your Honor. Isang driver, isang security aid sa iyong sakyan. Yes, Your Honor. With the same question na tinanong ko kay
kay Mayor Carranza, would your answer be true also like him na nautusan mo rin yung iyong security aid para sa iba't ibang bagay o kung wala siya, yung driver na nautusan nyo? Yes, Your Honor. At sa inyong sa everyday activity, yung driver ninyo o yung security aid nakakaalam kung sino po yung nakakausap ang nakasalamuha po ninyo? Yes, Your Honor. Yes. Yes, Your Honor. At kung kayo'y nandun sa kotse o nasa opisina at walang bisita, nakakwentuhan ninyo yung driver nyo at saka security aid. Tama? Yes, Your Honor. Would that be true also, Mayor Carranza? Yes, sir. Now, Mr. Sunny Benaventura, narinig mo yung sagot ng Director General ng PDEA at saka Mayor ng Silang Cavite. Tapos sasabihin mo dito sa committee na ito na ikaw ay driver at security lamang at wala kang kaalam-alam. Matanong nga kita, o nagsisinungaling ka? Sa ano po, Your Honor? Mag-ingat ka. Dahil baka hindi ka na makauwi. Ano? Ang ibig mo sabihin, driver security ka lang, hindi mo alam kung sino-sino yung mga nakakausap ng iyong boss? Wala pa bang naitanong sa akin, Your Honor? Ano po? Wala pa naitanong sa akin kung sino yung kausap ng boss ko. Hindi mo alam? Kasi ang sagot mo kanina sa mga katanungan ng aking mga kasama rito ay driver security ka lang and you do not bother o yun na malaman kung sino yung kausap ng iyong boss, anong ginagawa niya. Di po ba? Di ba yun ang sagot mo kanina sa kanilang mga katanungan? Ang kuha ko lang yun, ang sabi ko sa driver security ako, tapos hindi naman ako particular kung sino yung kausap ng boss ko, Your Honor. Hindi ko naman tinatanong na maging particular ka eh. Ang tinatanong ko, kagaya ng pagtanong ko kay Mayor Carranza at kay DJ Lasso, yung kanilang security aid o driver, nalalaman. Alam nila kung sino yung bumibisita kay Mayor, sinong kausap niya. Di ba? Yes, Tapos Your Honor. sasabihin mo sa amin dito na driver security ka lang? At wala kang pakialam dun sa kwan? Oh, come on. Huwag mo akong bulahin. Di ba? Kung nabula mo si Chairman Dan Fernandez, eh huwag mo akong bulahin. Di ba? Wala Sige, pa ba, iyo. wala pa man akong alam. Hindi Anong- ba sila nagsabi kung sino yung kausap ng dating Mayor Pierre Abila? Ang sinasabi mo o kasagutan mo, Mr. Benaventura, is hindi mo alam kung sino ang kinakausap ni Mayor. Hindi ako nagsabi niyan, Your Honor. Hindi, tinatanong nga kita eh. Kasi kung mali ka ng sagot, eh bakit hindi ka nga makauwi mamaya? Oh, mag-isip ka maigi. Parehas lang tayong pulis. Pero mas loko siguro ako kaysa sa iyo. Hindi mo alam? Na ano po, Your Honor? Hindi mo alam kung sino yung mga kinakausap ng iyong boss? Sino po in particular, Your Honor, na kausap? Hindi. Tinatanong ko kung kakilala mo o nakikilala mo yung mga kinakausap ng boss mo. Sami Oy, yes, Your Honor, Sami Oy. Ano? Si Sami Oy, mga councilors. Eh kaya Hindi nga, kaya ko tinatanong sa iyo dahil ang sagot mo kanina sa mga katanungan ng aking mga kasamahan, eh hindi mo alam kasi driver security ka lang. Pero kaya ko pinaupo si Mayor Carranza dyan dahil mayor din yan ng Silang Cavite, si Director General Lasso kasi may mga driver din sila. At para sabihin ko sa iyo, at kung tatanungin ko sila, Mayor Carranza, siguro ikaw mas nakakaalam, yung driver at saka security mo ang nakakaalam kung ano yung pag-uugali mo at ano yung pagmumura at pananalita mo.
Tama? Yes, sir. Eh kasi ikaw palagi, sila ang palagi mo kasama. And I think the same is true with Director General Lasso. Tapos ngayon, ikaw, ay iba. Yung bang ibig mo sabihin? Kaya ikaw, may nililihim ka. At kung susundan ko yung sinasabi ni Chairman Fernandez na nabola mo, hindi totoo yun. Nagsisinungaling ka, iho. Kasi pwedeng totoo na hindi ikaw ang kumakalabit ng gatilyo. Pero ikaw nauutusan ng boss mo na may mga ayusin. At ganun din naman ang nangyayari sa mga driver at security ni Mayor Ted Garanza at saka ni DG Lasso. Kasi meron din akong driver at saka security. Ang tinatanong ko sa iyo, yung karanasan namin, bakit naiiba ka? Your Honor, sa ano po, Your Honor? Yung utusan magpatay? Hindi ko sinasabi na to. Sinasabi ko, nauutusan ka sa iba't ibang bagay. Tama. Ayan, okay. Yes, Your Honor. Ngayon, nagsasabi ka na nauutusan ka. Sa ano, Your Honor? Ha? Masyado kang defensive, iho. Hindi ko alam kung nag-iimbestigador ka. Ako nag-iimbestigador kasi yun ang trabaho ko, iho. Sa iyo palang pananalita, alam ko nang may inililihim ka o may iniiwas. Kasi ang taong tinatanong, pag masyadong maiwas, may inililihim. Maswerte ka kasi pagod na kami. At saka mabait na si Congressman Paduano. Chairman, hindi pa ako tapos. Yun. Sige. So, ipinapakita ko lang sa iyo na ikaw, pwedeng hindi ikaw ang nautusan na pumatay o ano. Pero may mga ibang bagay na iuutos sa iyo. Halimbawa, yung pupuntahan sana ni Chairman Dan Fernandez. Di ba? Kasi hindi lang naman si Mayor sa tingin ko nag-uutos sa iyo kuminsan. In the same manner na yung mga sekretarya ni Mayor Carranza at sekretarya ni DG Lasso, kung minsan, nag-uutos din sila sa mga driver nila. Di ba? Di ba totoo, Mayor Carranza, na nautusan ng sekretarya mo yung driver mo? Yes, sir. Would that be true also, Director General Lasso? Yes, Your Honor. Yes. Kaya kung sino man ang may pera, may hawak ng pera, para dun sa accomplishment ng mga pulis, pwedeng iutusan ka rin. Kasi ikaw nakakakilala sa mga pulis. Diba? At alam mo rin kung ano-ano ang kanilang linya ng trabaho kasi pulis ka. Diba, iho? Yes, Your Honor. Yes. Thank you, Mr. Chair. All right. So that will be the last interpellator. Chairman. Dito pala si Chairman. Chairman, Ano lang, Congressman Paduano. Chairman Paduano, please. rejoinder lang doon. Ito, Mr. Binaventura, mula kanina nakikinig lang ako, puro kakasinungalingan. Especially when tinanong ka ni Congressman Sansing with regards to the quarry. Nagkabulbul ka doon. Nagkabulbul ka doon kanina. Pero ito lang po. Itong tanong ko, sana hindi ka magsinungaling. Pag nagsinungaling ka, tama si Chairman ako, hindi ka makauwi. I will cite you in contempt. Ito naging security bodyguard ka, driver bodyguard ka ni former President Duterte since 1988. Tama? Yes, Your Honor. Okay. Optional retirement ka at the age of 52 years old. Yes, Your Honor. That was 2008. Yes, Your Honor. Okay, after that, anong trabaho mo? Sa City Hall, Your Honor. You were employed sa City Hall. Yes, Your Honor. Ano ang particular na trabaho mo, assignment mo? Security officer, Your Honor. Security officer.
Sabi mo kanina, since 2008, wala ka na kay Mayor Digong. Tama? Personal, Sandali. Sorry po, Your Honor. Sabi mo kanina, wala ka na kay President Duterte. Tama? Hindi na ako nag-duty, Your Honor, as security driver. Okay, hindi Doon mo na ako sa duty office. as security driver sa kanya. Yes, Your Honor. Kailan ka nag-retire? 2008, Your Honor. Hindi. Sorry po. You were employed sa City Hall. Yes, Your Honor. Di ba mandatory doon, 65? Yes, 2021, Your Honor. O 2021? Kailan ang pinakahuli na naging mayor si Duterte? 2016, Your Honor. 2013 to 2016. Yes, Your He is Honor. the mayor of Davao City. Yes, Your Honor. Oh, hindi kayo nagkikita? Diyan lang ako sa opisina. Hindi na ako nag-drive sa kanya, Your Honor. Hindi na ako naging security driver niya. Diyan ako sa opisina. Kasi Opisina gusto niya, Your Honor, ang driver niya is a police officer. Sino naging driver niya? Alvin Balis. Yung kwan. Sino? Alvin Balis. Yung naghalili sa akin. Ano yung police? Police din, Your Honor. Nag-retire na rin. Nag-retire na rin. Yes, Your Honor. Kailan? Hindi ko alam, Your Honor. Hindi mo alam. So, 2013 to 2016, Mayor si Duterte, si Alvin Balis ang nag-drive sa kanya. Yes, Your Honor. Saan ba siya naka-assign noon yung Alvin? Sa DCPO din, Your Honor. DCPO. Davao City Police Office. Hindi mo alam, after 2016, kung sino na yung driver niya? Nag-retire na yung Alvin? Yes, si Alvin Balis pa rin, Your Honor. Yung mayor siya. Hindi nga, kailan nga siya nag-retire? Hindi ko na kuha, Your Honor. Hindi, ito anyway, babalik ka pa dito. Now, tandaan mo, on record lahat to Pag may nag-testify na naka-duty ka pa rin, kahit naka-payroll ka sa City Hall, mananagot ka. Yan, usapang lalaki yan. Sani? Your Honor, kahit na yung campaign period niya. wala Hindi talaga ko ako. tinatanong yung campaign. But if somebody will testify that indeed, naka-payroll ka sa City Hall, pero nandyan ka pa rin kay Duterte noong 2013 to 2016, may problema ka. Pagbalik dito. Okay? Yes, Your Honor. Usapang lalaki to. Yes, Your Honor. Babalik ka pa dito. Pag pinatawag ka, Yes, Your Honor. sigurado ka. Yes, Your Honor. And lastly, may property ka ba sa Samal Island? Yes, Your Honor. Oh, sabi mo kanina wala kang pera. Paano ka nagka-property sa Samal Island? Iba man yung lupa, Your Honor, iba yung cash. But you have to buy it. Di ba? Bibilin mo yon. Noon, sa kuwan ko yung retirement ko yun, Your Honor. Magkano ang retirement Ganito, mo? Your Honor. Nag-retire ako, early retirement at age of 52. Naka-receive ako ng 1.7 million plus. Bumili ako ng 3 hektarya, mura pa noon, Your Honor, sa 300,000 per hectare. So mayroon akong 3 hectares. Doon sa Samal. Bumili ako ng beach line na 530 square meters, 650,000. Nakabili ako ng 1,500 square meters na overlooking. Yun ang nabili ko sa retirement ko, Your Honor. Magkano yung per square, kamo? Doon sa coastline? Coastal? Yung 530 square meters ko, Your Honor, nabili ko lang ng 650,000. Noon pa yun, Your Honor. Do you have the documents, deed of sale and everything? Title na lang, Your Honor. Hindi, yung deed of sale. Wala na, Your Honor. Pero totoo talaga, Your Honor. Yung hindi ko naman retirement ko, sinasabi. inubos Hindi ko ko. man sinasabi na sinungaling ka. Yung tinatanong ko, kung may dokumento ka ba to prove that indeed, ganon nga yung pagbili mo.
Ganun talaga, Your So yung Honor. title nasa iyo, Nasa akin. nasa pangalan mo. Pangalan ng anak ko, Your Honor. Eh, ikaw ang bumili, ba't sa pangalan ng anak mo? Binigay ko. Sorry? Sa kanila ko ipinangalan, Your Honor. Sino nag-develop ng area ngayon? Nandun yun ang bahay ng anak ko, Your Honor. Ako, nandun din. Sa Samal. Sa Samal, Your Honor. May resort ka doon. Bahay lang sa tabing dagat, Your Honor. Tapos, so tatlong property yun, di ba? Yes, yung isa, pinagbili ko na rin, Your Honor. Ay, bininta mo na. Yung 1,500. Magkano? Nabili ko ng 250, pinagbili ko ng 1.4, Your Honor. Ganon lang yan, Your Honor. Buhay-buhay. Eh, napaka-defensive mo eh. Hindi ko naman tinanong kung buhay-buhay ba yan o Hindi, kawit-kawit. Maghanap ka talaga, Your Honor, na O ito, sige, okay. Anyway, Mr. Chairman, can we direct the COMSEC to check all those properties of Mr. Buenaventura since 2008? Doon po sa Samad Island. Comsec, maybe we can ask Mr. Benaventura to submit to us yung mga properties. Kung ano yung dokumentong meron ka. nakapangalan sa akin, Your Honor. Yes, lahat. Lahat ng nabili mo. Lahat ng nakapangalan sa'yo. Sige. Okay. So, COMSEC, please coordinate. COMSEC, please coordinate na lang sa kanya yung properties. Ito na lang, last na lang to Last na lang to, Sunny. When you were asked by, I think, Congresswoman Swansing, about the Labyog, ano ang sagot mo doon? Remember, you're on record. Ganon. Sabi ko ganon. Your Ano nga ang sabing ganon? Anong ganon? Tapon, Your Honor. Tapon. Eh, yung manhuna. Manhuna. Kabaliktaran. Maangan ka. Kabaliktaran yun sa human na... Your O, Honor. kita mo? Iba Pero kasi kanina, nagmaang-maangan ka. When you were asked, hindi mo alam. Hindi, iba kasi pagka-pronounce, Your Honor. Huwag mo nga akong lukuhin. Papakontempt kita eh. Alam mo, Bisaya din ako. Human ang trabaho. Binaliktad lang. Manho, Your Honor, manho. Kaya nga manho, human. Human na. Tapos na. Di ba? Yes, Your Honor. Eh, sinungaling to eh. O sige, pagbigyan kita. Pero siguraduhin mo, babalik ka dito ha. Yes, Your Honor. Eh, tatawa-tawa ka. Nagpa-relax lang, Your Honor. Talagang mukhang naisahan mo na si Dan, pati ako, o isahan mo pa ha. Hindi, Your Honor. Taas ang respeto ko, Your Honor. Eh, basta, your commitment, lalaki ka kausap, marami na human doon sa Davao, o babalik ka dito. Yes, Your Honor. Okay? Yes, Your Honor. Are you willing to submit your salin? Tingnan ko yung file ko, Your Honor. Ha? Matagal na kasi yun, Your Honor. Tingnan ko lang kung nandiyan pa yung file ko. Oh, but you are willing to submit your salin? Yes, Your Honor. Okay. So please submit your salin 2008 and 2021. Retire na ako, Your Honor. Wala na salin yun. Wala na salin. Di ba employed ka sa City Hall? Plantilla posisyon yung sa'yo? Sorry po, Your Honor. After you retire, 2008, you were employed in the City Hall, di ba? Yes, Your Honor. Plantilla posisyon yun? EA ka? Co-terminus, Your Honor. Hindi nga, plantilla nga. Yes, Your Honor. Plantilla. Tama? Yes, Your Honor. Hindi ka EA? Hindi ka executive assistant? Hindi, Your Honor. Security officer, Your Honor.
Hindi nga pwede rin kasing security officer ka, pero EA ka. No, Your Honor. So, plantilla posisyon. Yes, Your Honor, co-terminus. O nga, plantillado. Yeah. Kung plantillado, coterminus. O so, submit na lang po yung salin mo before the next hearing. Yes, Okay. Your Honor. Yes, Your Honor. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Congressman Paduano. May motion siya na.